Humarap ang Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa miyembro ng Malacanang Press Corps matapos ang lindol na nangyari kaninang umaga na sumentro sa Hilagang Luzon. Bagamat kagustuhan ng Pangulo na personal niyang makita ang pinsalang dulot ng malakas na lindol, dumistansya muna ito na magpunta sa mga apektadong lugar. Ayon kay Pangulong Marcos, ayaw niyang makagulo sa trabaho ng lokal na pamahalaan. I am staying away from going to the affected areas for a very simple reason. It has been my experience as governor, it has been my experience in Yolanda that when the national officers come to the affected areas, immediately ginugulo lang namin yung trabaho ng mga lokal. Yung halimbawa pupunta ako doon, maghahanap pa ako ng pulis para pag-secure, kailangan ako i-meeting ng mga local officials, marami silang ginagawa. Kaya naman umano ay makakabuting antayin na lamang nila sa national government na sabihin ng lokal na pamahalaan ang tunay na sitwasyon sa mga lugar na sakop ng mga ito. Ngunit sinabi ng Pangulo na sa lalong madaling panahon, maaaring bukas ay makapagtakda siya ng pagbisita sa Northern Luzon. And maybe I can schedule a trip perhaps tomorrow as soon as possible. Kasama ng Pangulo na humarap sa media sina Yusek Solidom, Faustino at maging si DILG Secretary Abalos. Tinukoy ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology bilang isang major earthquake ang magnitude 7 na lindol na tumama sa Abra at yumanig sa bahagi ng Luzon. Nagbabala pa ang PHIVOLCS na maaari itong magdulot ng ilang aftershocks na maaaring tumagal ng ilang buwan. At exactly 8:43 this morning, a magnitude 7.0, initially rated at 7.3, occurred in Abra. And the depth of the earthquake was 17 kilometers, so not so deep, shallow. And because of the magnitude of the earthquake, we consider it as a major earthquake. Anything greater than 7 is a major earthquake, and we would expect significant effects of this event. Nagbabala naman siya na posibleng magdulot ng pinsala ang lindol sa Langagilag, Abra at mga karatig probinsya nito na malapit sa epicenter ng lindol. Sinabi ni Solidom na sinisilip ng PHIVOLCS ang Vigan-Agaw Fault bilang mitsa ng lindol. Samantala, sa inisyal na ulat, Interior and Local Government Secretary Benjamin Abalos Jr., 4 ang nasawi habang 6 na po ang sugatan. Ang 2 nasawi ay mula sa Benguet, isa sa Abra at isa pa mula sa Mountain Province. Ang cost niyan, pagguho ng lupa? Pagguho po, opo. Karamihan kasi pagguho eh. Magkagayunman, malinaw ang inihayag ng Pangulong Marcos na bagamat may posibilidad ang pagdideklara ng State of National Calamity, sinabi niya na hindi pa muna niya gagawin ito sa ngayon. Anya, automatiko umano ang Declaration of State of National Calamity kapag may 3 rehiyon ang naapektuhan ng kalamidad. Ngunit sa report umano sa Pangulo, hindi pa naman apektado ang ibang rehiyon. Patuloy nilang minomonitor ang mga papasok na ulat kung kinakailangan pa ba ang deklarasyon o hindi. Jinky Baticados, IBC News.